Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Ngayon po ay talakayin natin ang katanungan ni Ann Manalo. Good evening po. Nasa batas po ba pag may PTB ka at latent, pwede ka ba rin bang magtrabaho? Ito pong latent TB, ito po yung hindi na active yung TB niya. Hindi na to nakakahawa. Pag hindi na po ako pinagtrabaho, require po ba si company tulungan ako sa gamutan? Posible din po kaya ako na mabigyan ng financial assistance kung patitigilin ako sa trabaho? Nasa batas po kaya ito? Marami pong salamat. Yan po ang kanyang katanungan. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo po yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Yan ang aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Meron din po akong Rear at saka TikTok. Pakiclick lang po yung follow, like, and share para ito naman po ay lumaganap sa ating mga kaibigan. Ngayon ay sasagutin po natin ang katanungan ni Ann na kung siya po ay hindi na aktibo yung kanyang TB, pwede ba daw siya magtrabaho? Kung hindi na siya pwedeng magtrabaho, mayroon po ba siyang financial assistance na matatanggap? Yan. Alam po ninyo, nagtrabaho daw siya sa private company. Ngayon po, ang empleyado na nagtatrabaho sa private company sa Pilipinas, makakakuha ka ng financial assistance dahil meron kang LTB. Ibig sabihin ng LTB, latent tuberculosis, ayon sa government law. Ang PhilHealth, ito po yung nagpo-provide ng financial assistance pag na-diagnose ka at saka bibigyan ka ng treatment sa yung latent tuberculosis. Sa pamamagitan ng Tuberculosis Directly Observed Treatment Short Course, TB-DOTS program. Kaya dapat pumunta ka sa PhilHealth, i-report mo ang tungkol sa kalagayan mo, dala-dala mo lahat yung mga documents mo na nagpapatunay na meron kang latent tuberculosis. Clinical abstract ang tawag doon. Para maging eligible ka sa PhilHealth doon sa TB-DOTS program, dapat Filipino citizen ka, permanent residence ka sa Pilipinas, dapat member ka ng PhilHealth, dapat na-diagnose ka ng LTB para ma-qualified ka sa healthcare provider. Pag na-meet mo itong eligibility criteria na to, magpa-file ka ng claim sa PhilHealth sa pinakamalapit na PhilHealth office, magpo-provide ka ng mga documents tulad ng PhilHealth Member Data Record, PMDR ang tawag doon. Meron kang Certificate of Diagnosis mula sa qualified doctor, at saka meron kang prescription, meron kang reseta ng LTB medication. Ang PhilHealth, kino-cover niya yung cost and services under ng TB-DOTS program. Yung pag na-diagnose ka ng LTB, meron kang treatment sa LTB, at meron kang follow-up care. In addition sa PhilHealth TB-DOTS program, ay meron pong mga makakuha ka pa ng ibang financial assistance. Mag-apply ka ng assistance sa DSWD, no? Bukod dun sa PhilHealth, mag-apply ka ng assistance sa DSWD at saka pwede kang humingi ng tulong sa NGO, non-governmental organization. Pwede kang mag-ask ng assistance mula sa pinagtrabahuan mo. Meron kasing employers health insurance plan, no? Kaya yung po yung mga additional sources na makakatulong sa iyo, ang Philippine Department of Health. Yung Department of Health natin, meron pong Stop TB Partnership Philippines at World Health Organization Philippines. Merong specific law and regulation governing financial assistance sa LTB sa Pilipinas. At kung SSS member ka, maaaring magkaroon ka ng early retirement. Try mo yon. Kaya ito po yung mga magkaroon ka ng mga
up-to-date information sa specific program at eligibility criteria. Ayan po, yan ang kasagutan ko sa iyong mga katanungan, Ann. Ang latent tuberculosis infection, ito'y condition na infected ng bakterya na nagkukos ng tuberculosis ang pasyente. Pero dahil sa ginamot ka, hindi na aktibo yung TB mo at hindi na to makakahawa. Yung bakterya ay active pa rin. Pagka humina ang immune system mo, pwede itong bumalik. Kaya yung mga taong merong LTB, latent tuberculosis, ay kailangan po nito ay meron kayong program na susundin para hindi siya maging active. Meron ka mga general guidelines para ikaw ay makapagtrabaho ulit. Maaring inform mo yung employer mo na meron kang LTB, ibig sabihin nito ay ano ka na, hindi na active yung TB mo. At saka meron kang medication prescribed ng doktor para ma-prevent na hindi maging active ulit yung TB mo at ikaw ay tinetest lagi ng TB every year at maka-insure ka na hindi maging aktibo to. Kaya ngayon, at saka pagka lagi mong babantayan yung mga symptoms tulad ng chest pain, mga 3 weeks or more, ay nagpapawis ka sa gabi at tapos meron kang low fever, nanghihina ka, wala kang ganang kumain. I-report mo agad yon. With proper treatment at follow-up, karamihan ng latent tuberculosis ay nabubuhay sila ng healthy at saka normal. Kaya inulit ko, pag ang isang tao, maraming factors bakit nagkakaroon ng reactivation yung LTB, bumabalik ang dahilan, humina immune system. At maaring diabetic ka o may cancer ka. Ang din, para meron kang recent infection, kaya iwasan mo na magkaroon ka ng trangkaso, mga pneumonia, no? Yung sakit na related sa lungs mo, iwasan mo yon. Ubo, sipon, iwasan mo yon. At huwag kang magkaroon ng close contact sa may tuberculosis dahil nga meron ka ng history, although hindi na active yung tuberculosis mo, pag nagkaroon ka ng close contact sa mayroong active tuberculosis, ay maaring ikaw ay maging aktibo ulit yan, no? Kaya kapag meron kang ubo, tumagal ng 3 weeks, may chest pain ka, nangangayayat ka, madali kang mapagod, low fever, nagpapawis ka sa gabi ng malamig, i-report mo agad yung simptoma na to. Kasi yung early diagnosis at saka treatment sa active na tuberculosis, napiprevent yung serious complication. Kaya nga po pagka test ka lagi, no? Pagkatapos bigyan ka kagad ng treatment, yung recommended medication para hindi ito maulit. Meron kang regular TB test, lalo na kung meron kang LTB, ang doktor mo nire-recommenda na meron kang regular test, check mo lagi kung ito'y bumabalik. Pag ito'y na-detect ng maaga at nabigyan ka kagad ng gamot, hindi ito lalala, no? I-maintain mo yung healthy lifestyle mo tulad ng healthy diet, exercise, regularly, natutulog ka ng 7 to 8 hours para lumakas ang immune system mo. Kaya alam mo yung ating omega-3 fatty acid, calcium, magnesium, ay napakahalagang nutrients ito para very beneficial ito sa may LTB. Ang omega-3 fatty acid, meron siyang anti-inflammatory properties kasi ang inflammation, itong key factor ng paglala ng LTB disease. Kaya yung omega-3 fatty acid, nakakatulong para ma-reduce yung inflammation, sinusuportahan yung immune function mo. At nag-i-improve yung lung function mo kung meron kang omega-3 plus yung calcium magnesium na ite-take mo. Kasi nga po yung mga merong taong may TB ay madali kayo magkaroon ng osteoporosis. Pag meron kang TB, madaling humina yung mga buto.
Kaya kailangan meron kang calcium, magnesium para lumakas ang buto mo. Kaya nga ito'y magandang supplement para sumigla ka, at saka yung ating calcium, magnesium, may vitamin D yan. Alam po natin, ang vitamin D deficiency ay nagko-contribute ito sa tuberculosis. Kaya kung meron kang calcium, magnesium with vitamin D, ay nare-reduce yung pagiging aktibo ulit ng yung LTB. Wala pong definite cure sa LTB, latent tuberculosis, pero maraming mga natural remedies makakatulong para lumakas ang immune system mo at maiwasan na ma-active yan. Una, yung garlic, ito po ay isang natural antibiotic, antiviral agent, nagpapalakas ng immune system mo. Kaya kumain ka ng sariwang garlic, ito'y nare-reduce ang panganib sa latent tuberculosis. Isang butil ng bawang, inumin mo to sa umaga na wala pang laman ng tiyan. Kung hindi mo mainom yung sariwa, ibalot mo sa saging. Dikdikin mo yung isang butil ng bawang, ibalot mo sa saging, lunukin mo siya. Sundan mo na isang basong tubig. Yung turmeric, yung luyang dilaw, meron siyang anti-inflammatory, antioxidant properties, nagpapalakas ng ating immune system. Gawin mo siyang tsaa. Samahan mo na rin siya ng luya. Luya at saka turmeric, pagsama mo na, ilaga mo, inumin mo to, magandang panlaban sa latent TB. Ang sunlight exposure, yung morning 20 minutes, beneficial ito sa latent tuberculosis. Nakakatulong po sa production ng vitamin D. Alam natin ang vitamin D ay na pinapanatili niya yung bakterya na hindi maging active pag nabibilad ka sa araw. At isa pa, ang vitamin D, na-activate niya yung white blood cells. Ito yung pinaka main defense panlaban sa infection. At nakaka-reduce ito ng inflammation kasi yung inflammation nakaka-damage ng baga. Napakahirap labanan ng infection pag merong inflammation sa baga. Kaya ang vitamin D, meron siyang anti-inflammatory properties. At ang isa pa, matulog ka maaga. Kasi pagka nakakatulog ka, lumalakas ang immune system mo, mabilis labanan yung infection. Yung healthy diet mo, nire-recommenda ito, mag-consume ka ng maraming prutas at gulay, at kailangan po at least meron kang 5 serving. Dapat meron kang protein, no? Importante po ang protein para suportahan ang immune function mo. Halimbawa, yung isda, yung chicken, tokwa, ganyan. Kasi nga po yung protein ay beneficial sa may TB. Itong pinaka-building and repairing tissue. Ang protein, essential yan for growth and repair at maintenance ng tissue throughout the body. Ang adequate protein intake, no? Ito po itong pinaka-building blocks to function. Pag sinabi mong building blocks, para siyang pader na matibay na pananggalang para hindi makapasok ang tuberculosis sa ating baga. At ang ating pong yung enough protein, sinusuportahan yung antibodies. Ito yung mga specialized protein nagpo-produce ng immune system para ma-recognize at ma-neutralize ang foreign invaders, including bacteria, like bacteria nagdudulot ng tuberculosis. Ma-recognize nila yon, ito ay kanilang lalabanan ng TB infection. Kaya yung protein-rich food ay nagpo-promote ng recovery. Kaya kailangan pag bukod sa gamot na reseta ng doktor, nakakakain ka ng chicken, fish, mga beef, no? Itlog, complete protein source yan. Meron kang yung mga fruit, mga beans, lentils, soybeans, peas yan. Meron kang nuts and seeds, no? Mga peanuts, mga mani, sunflower yan, tofu, mga plant-based protein, mga sources for vegetarian, and ito po'y maganda para lumakas ang immune system mo. Tsaka yung vitamin C po, at tsaka itong Super B complex, no? Ito yung mga supplementation para maiwasan na maging active ang
latent tuberculosis. Kaya pag meron kang vitamin C at saka super B complex, lumalakas ang immune system mo. Nagkakaroon ka ng energy production at normal na immune function ayon sa pag-aaral. Nag-i-improve ang immune function mo, nare-reduce yung inflammation pag nagte-take ka ng vitamins at saka super B complex, no? Mag-take ka rin ng zinc at ito'y nagpo-produce ng white blood cells to fight infection at saka yung probiotic, no? Ito'y mga buhay na bakterya. Ito po yung mga beneficial bacteria na bubuhay sa bituka natin. Nakita po nila itong probiotic na to. Ito yung mga buhay na microorganism. Ito yung mga beneficial bacteria na nakikita sa bituka. Ito'y sumusuporta sa ating immune function at nare-reduce ang panganib sa latent tuberculosis na maging progress. Kasi nga po ang probiotic, ito yung mga microorganism na nabubuhay sa ating bituka at merong impact sa ating immune function. Ang probiotic, mini-maintain niya yung microbiome balance. Napakahalaga nito sa ating immune system. Nare-reduce yung inflammation, ang probiotic, ito po yung anti-inflammatory effect. Sinusuppress niya yung production ng mga cytokines na ito po yung anti-inflammatory ito. Nare-reduce yung inflammation. Tandaan niyo po na pag nagkaroon ng inflammation sa lungs, lalong nagiging aktibo po yung tuberculosis. At ang ating probiotic, ito yung mga barrier. Meron silang barriers, critical role pa-prevent sa passage ng harmful bacteria toxin mula sa bituka papunta sa bloodstream. Ang probiotic, sila'y pananggalang. Ito'y barrier integrity para yung very tight yung junction pagitan ng intestinal cell, nare-reduce po yung intestinal permeability. Kaya nga po, ayon sa pag-aaral, yung mga probiotic, napipigil niya yung growth ng bacteria nagkukos ng tuberculosis. Kaya, merong mga probiotic supplement, pwede nyong bilhin online, no? At nakaka-relieve din ito ng stomach cramps, nakaka-relieve din ito ng pagka-bloated ng tiyan mo, no? Yan po. Kaya ngayon, kung kayo po ay merong mga ganitong problem, mag-take po kayo ng probiotic. Malaking tulong po yan para sa kalusugan po natin. At saka ito po, no, kung pagka meron kang, bukod doon sa probiotic, itry nyo po yung ating activated charcoal. Ginagamit ito for centuries sa kanyang medicinal properties. Tumutulong yung activated charcoal sa pag-absorb ng mga toxin at mga nakakatulong para ma-prevent yung toxin na ma-absorb sa ating bloodstream. Merong antibacterial properties ang activated charcoal. Ibig sabihin po nito, pinapatay niya ibang mga bakterya sa bituka. Nagkakaroon ng reduction ng inflammation, activated charcoal, nare-reduce yung inflammation sa bituka. Nag-i-improve yung kalusugan ng bituka, napiprevent yung passage ng harmful substances sa ating bloodstream. Kaya mag-take kayo ng activated charcoal. Ang pag-inom po ng activated charcoal, 2 hours before meal, before or after. Wag mong isasabay ang activated charcoal sa mga gamot mo kasi sisip-sipin niya yon. Nawawala ang effectivity ng mga vitamins mo pag sinabay mo sa activated charcoal. Kaya ang pag-inom ng charcoal, 2 hours before meal or 2 hours after meal. Kahit anong oras, kung saan niya convenient na iinumin to. Once a day mo lang inumin to, pero 3. Inulit ko po, matulog ka maaga, at least meron kang 8 hours tulog, ma-maintain yung strong immune system mo. Napakahalaga nito sa paglaban sa latent tuberculosis, no? Kaya yan po ang ating pong mga paalala no, para lumakas, para hindi po maging aktibo yung tuberculosis sa ating katawan, para mayroon kang ability to fight infection. Kaya iwasan mo rin yung stress kasi ang stress nakakapagpahina ng immune system. Kaya pagka may stress ka, dapat mag-spend time ka sa nature,
tulad ng sabi ko, nakakapagpahina ng immune system. Mahirap labanan ng infection pagka ikaw ay may problem. Kasi kapag nare-reduce yung nare-reduce yung power mo para labanan yung, para, di ba, iniiwasan mo maging active ulit. Para hindi maging active ulit yung latent tuberculosis mo, matuto kang mag-relax, no? Iwasan mo manigarilyo, iwasan mo uminom ng alak. Mahirap labanan ng katawan mo ang infection pag naninigarilyo ka at umiinom ka pa ng alak. Dapat nakakainom ka ng sapat na tubig. At least meron kang 8 glasses of water sa isang araw. Kasi pagka nakakainom ka ng tubig, nagkakaroon ka ng healthy mucous membrane. Ito po kasing mucus, ito yung mga protective barrier natin. Sila yung nagtatrap na mga bacteria, no? Para hindi ito makapasok sa baga na nagkukos ng infection. Kaya itong mucus na to, protective barrier yan. So, para maging healthy yan, dapat nakakatulog ka para ma-support ang tinatawag nating mucus production. Ang mucus, ulit ko, nagtatrap sila at nag-aalis ng pathogen. At pag miinom tayo ng tubig, ay ito po ay nakakatulong para ma-deliver ang mga nutrients sa ating katawan, sa ating selula. At pag miinom ka ng tubig, yung mga waste product, natatanggal yung mga metabolic waste product at toxin from the body, naiihi mo, naipapawis mo, naidudumi mo. At na-maintain mo yung body temperature mo kasi yung stable body temperature, napakahalaga nito sa ating immune system response. Importante talaga itong mga natural remedies ay napakahalaga kasama po ng mga gamot na reseta ng doktor. Yung pong ating crystal oil, magandang ihaplas mo yan sa dibdib mo para guminhawa, para makatulog ka, ma-relax ka, mula ang sakit ng ulo mo, mula yung pananakit ng katawan mo. Kung nais yung magpa-deliver ng ating mga product, pakibigay nyo lang po yung pangalan, address at cellphone number ninyo. I-chat nyo ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Cash on delivery ito, pa-deliver natin sa LBC, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Nais ko pong i-share sa inyo itong James 1:12. Ang sabi po sa James 1:12, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso. Alam mo, sa buhay kasi natin, merong mga stress, no? Ang sailor, nalalaman mong magaling siya pagka nagkaroon ng unos sa dagat. Ang pilot, malalaman mong magaling yung pilot pagka natuto siyang ilanding ang eroplano kahit malakas yung hangin, kahit na hindi may turbulence, ganon. Ganon din ang buhay. Sabi nga sa James 1:12, ariin yung buong kagalakan kung kayo ay maraming problema, dahil dito sa problema na yan, diyan tayo natututo. Nagiging matibay tayo sa mga pagsubok na dinadaanan natin. Pero pagka hindi ka nakadaan ng mga pagsubok, ang emotion mo ay hindi matatag. Kaya sabi ni James na ariin po natin na sa buong kagalakan kung tayo nahulog sa sari-saring tukso o pagsubok. Magandang gabi po, nawa po pagpapala, patnubay na sa sumatin, and God bless us all.